Hello mga kaing for today's video. So seryoso ta for today's video mga kairing no. Kay this is an second part sa atong unang video gahapon about sa viral Pinoy. Diri sa bansa kung saan nandito tayo. So for today's video mga kairing natin bago na info. Sumuod ang nabuhat ni kabayan tungod kay stress siya, depressed, na siya problema sa Pilipinas. So siguro hilak ng bata, tapos stress siya, naburyong iyang utok, o siguro nga iyang nabuhat no. So ang info mga kairing is dito daw CR, silang duha sa bata dito sa CR, then ang ginikanan daw sa bata is nara sa balay mismo, nara sa sala something, basta nara sa balay. Then wala nila madunggan nga gahilak ang bata. I don't know kung anong wa nila dunggan nga gahilak ang bata. So ang istorya sa uban is baka daw nilagyan ng damit yung bunganga para hindi makaiyak yung bata. No, isipin mo pa lang na kalambot-lambot ng ng bata, tapos pinaikot doon. Talagang hindi mo maisip kung siguro kung nasa matinong pag-iisip siya, hindi niya magawa yun. Ito na nga yun mga kairing no. Ito na yung sinasabi ko kahit sa mga vlogs ko pa, kahit sa anong social media, lagi ko itong sinasabi sa mga vlogs ko na kung toxic yung family mo or may mga taong toxic sa paligid mo, alisin mo na. Di baling sabihan ka na nag-iba ugali, mayabang, di lumilingon sa pinanggalingan, madamot, maldita. Kahit ano nang sasabihin nila, hayaan mo. Basta ang importante, pinoprotektahan mo yung emotions mo. Pinoprotektahan mo yung nararamdaman mo. Kasi tulad nung nangyari kay kabayan, siguro din niya kinaya. Sobrang stress siya. Tapos, siguro baka hindi rin mabait yung amo. Ganyan. Tapos siguro niya yung nagawa. Pero mali pa rin. Mali pa rin talaga yun. Kasi dapat talaga, kung ano man yung problema mo, isang tabi mo yun. Unahin mo yung trabaho mo. Like, priority mo yung alaga mo. Kasi ako, kahit 6 yung alaga ko dito, minsan pag nagkakasakit sila, di ako natutulog. Kasi talagang binabantayan ko. Tapos pag tingin ko na lumala, nilagnat, tapos lumala pag madaling araw, or inubo, di makatulog, or nagsusaka, or something, talagang di ako natutulog, binabantayan ko. Tapos pag tingin ko na hindi na gumana yung gamot, natawagan ko na yung boss ko kahit anong oras, madaling araw man yan, ano man yung tinatawagan ko. Tapos sabihin ko, dalhin nyo na to kasi hindi nakatulog, ganito yung nararamdaman. Nakikinig naman yung boss ko sa akin kasi nga, from the start na isa pa lang yung anak nila until naging 6, ako na talaga nag-alaga. Which is, nagpakananay ako para sa mga alaga ko. Kasi nga, tulad ng sinasabi ko, pag hindi kayo nagpakananay sa mga alaga ninyo, hindi nyo magampanan ng mabuti yung pag-alalaga ng bata na hindi sa inyo. Yun. Kaya minsan tinatawag ko yung mga alaga ko, love, anak, come here, ginaganyan ko. Baga, iniisip ko na parang mga anak ko sila. Kasi pag iisipin ko sila na ibang tao sila, hindi ko sila maagaga ng mabuti. Kaya sana, mga kabayan, mga kairing, kung nasa Pilipinas pa lang kayo, pag-isipan nyo talagang mabuti. Pagdating nyo dito, ang dami nyo magiging problema. Kung toxic yung pamilya nyo sa Pilipinas, pagdating nyo dito, mas lalong toxic yan. Birthday, obligasyon nyo. Mansari, obligasyon nyo. Ano pa yan, kasalan, obligasyon nyo. Panganak ng kapatid, ng pinsan, obligasyon nyo. Ang dami mong naging obligasyon pag nandito ka sa ibang bansa. Pag nakapagbigay ka ng 1, 2, 3, pag pang-4, umayaw ka na. Ayan, masama na ang ugali mo. Nagbago ka na, madamot ka na. Ganyan kasi ang tingin nila sa atin dito, madaming tayong pera. Hindi nila alam na masaya tayo sa social media, pasayaw-sayaw, pakanta-kanta, pangiti-ngiti, nagbibideo habang kumakain, nagbibideo habang nasa labas. Di nila naisip na deep inside in our heart, sobrang lungkot. Imagine niyo magbibigay tayo ng pa-cake sa kanila, palitsyon sa kanila pag birthday nila. Magbibigay tayo ng maraming panghanda sa kanila pag Christmas or New Year. Tapos, minsan pagdamutan pa tayo kahit video o pictures man lang. 'Di ba? Tayo mga OFW, video or pictures, tuwang-tuwa na tayo eh. May nakita natin sila masaya. 'Di ba? Pero minsan pagdamutan pa tayo,
hindi pa nasunod yung gusto natin na picture, video, kasi ipopost ko, gusto kong tingnan, gusto kong makita, minsan hindi pa nila tayo pagbibigyan. Di ba? Imaginin mo, magpa-lechon ka sa kanila, magpa-party ka, anong gawin mo, yung okasyon, talagang may ambag ka, or may bigay ka, or talagang ikaw lahat ang sumalo. Tapos sa panahon na ikaw mag-birthday ka dito, wala. Magluluto ka na lang ng Indomie or instant noodles. Lagyan mo ng itlog. Minsan wala talaga. Diba? Minsan nakalimutan ka pang i-grate. Diba? Tapos pag Pasko, takot ka na. Kasi, hindi pa nga Pasko, bare months pa lang, marami nang nagchat-chat sa'yo. Pamasko. Samantalang ikaw di ka kinumusta, okay ka lang ba dyan? Kaya mo pa ba? Diba? Kaya ang hirap. Hindi ko sinasabing tama si Kabayan, pero talagang maling-mali yung ginawa niya. Pero hindi natin siya ma-judge kasi hindi natin alam kung pinagdaanan niya. Pero kahit ano pa man yung pinagdaanan niya, sana sinantabi niya yun. Sana inisip niya muna ang welfare ng kanyang alaga. Diba? Kahit anong problema natin sa Pinas, wag niyong kalimutan na obligasyon nyo kung ano mang mangyari sa bata na inaalagaan ninyo. Obligasyon nyo kung anong mangyari sa mga bata ng mga boss ninyo. Kaya wag niyong kakalimutan yan. Kaya ako kahit minsan mainit yung ulo ko, marami akong iniisip, talagang pressured ako sa lahat ng bagay. Minsan umiiyak ako, pero never at never kong pinabayaan yung mga alaga ko. Kaya sobra akong nalungkot kasi hindi kinaya ni Kabayan. Yung iba nga tumalon pa sa building. Kaya sana kayo sa Pinas, bago kayo mag-abroad, pag-isipan nyo 101% kung masusurvive nyo ba ang buhay dito. Kasi ako, in my situation, maraming, parang inaakala nila na okay ka lang. Lalo na pag mataba ka, ang dami mong pagkain, ang sarap ng buhay mo dyan. Yun lang. Nakakalungkot. Kaya sana wala nang ganito na hindi kayanan. Dapat mag-survive kayo. Pumunta kayo ditong buhay, tapos uwi kayo, wala nang buhay. Alam niyo ba kung anong balita kay Kabayan? Araw-araw daw siyang paparusahan kasi bata nga yung biktima. Kaya mahalin niyo yung mga alaga niyo. Kasi kahit anong pagsisisi niyo sa huli, hindi na maipabalik yung buhay na nawala. Kayo naman sa mga pamilya sa Pinas, please lang. Bigyan nyo ng konting konsiderasyon yung pamilya nyo na nandito. Kaya akala nyo okay sila. Pero deep inside, sa mga puso namin ang lungkot. We celebrate Christmas alone, New Year's alone, birthdays alone. Minsan nga halos di ko na malala birthday ko eh. Kasi gusto ko kalimutan kasi mag-isa lang naman ako. Kaya nga hindi ako bumabati ng Merry Christmas sa mga friends ko kasi nga hindi ko naman maramdaman. Wala namang Pasko dito. Diba? Akala nila okay ka. Pero di kasi na maintindihan yung nararamdaman mo. Kasi tinitignan nila yung nakikita nila sa social media, masaya ka naman. Sana makasurvive tayong lahat. Pilitin yung makauwi ng buhay. Pilitin yung makagawa ng tama sa trabaho. Pilitin yung masurvive yung kontrata nyo. Huwag kayong magpadala sa stress at problema. Kung meron mang stress sa paligid, i-block nyo na. Please, mga kabayan, maging matatag tayo.